Naranasan mo na ba yung pagising mo sa umaga, parang ayaw mo nang bumangon? Hindi dahil pagod ka lang ha, kundi dahil pakiramdam mo, ubus ka na talaga? Okay, so pag-usapan natin to. Maraming Pinoy ang nakakaramdam nito, di ba? Pero ano nga ba talaga ang ibig sabihin nun? Ano ba talaga yung pinagkaiba ng simpleng pagod sa feeling na ubos ka na? Okay, so tingnan natin to. Yung pagod, alam mo yan, physical exhaustion yan. Isang tulog mo lang, kape, okay ka na. Pero yung ubos, iba to. Ito yung emotional and mental exhaustion. Yung parang na-drain na lahat, pasensya mo, creativity mo, energy mo. Wala nang natira. And you know what? Hindi lang to basta feeling. This is a real, widespread problem. Imagine this. Ayon sa isang report, a staggering 87% ng mga Pilipino nakakaranas ng work-related mental health struggles. Mas mataas pa yan sa global average. So, hindi ka nag-iisa dito. Ang tanong ngayon, bakit nangyayari to? Isa sa mga pinakamalaking dahilan, yung tinatawag na emotional labor o sa Tagalog, yung mga trabahong hindi mo nakikita. Ano ba tong emotional labor? Well, ito yung pinipilit mong umiti sa isang super demanding na customer kahit gusto mo nang sumabog. O yung pagpapakita mo ng pasensya kahit sa loob-loob mo, wala na. It's the energy you burn just to look okay kahit hindi naman talaga. Yan yung silent battle na nangyayari sa loob natin araw-araw. Tapos, isama pa natin dyan yung cultural pressure cooker natin. Unang-una, pakikisama. Para lang walang gulo, sige, quiet ka na kahit di ka agree. Pangalawa, utang na loob. Dahil may utang na loob ka, you say yes to things kahit di mo na kaya. And lastly, yung classic na tiis lang, na parang bawal magreklamo, bawal humingi ng tulong. Pag pinagsama-sama mo yung tatlong yan, yun na, recipe for disaster. So lahat ng pressure na yan, yung emotional labor, yung cultural expectations, saan yan papunta? Sa burnout. At ano ba yung burnout? State yan ng physical, emotional at mental exhaustion dahil sa sobrang at matagal na stress. So, paano mo ba malalaman kung burnout na yung nararamdaman mo? Hindi lang to basta pagod eh. According to the World Health Organization, may mga key signs to. For example, yung feeling na drained ka na emotionally. Tapos, yung parang ang layo na ng loob mo sa trabaho mo, nagiging cynical ka na. Minsan, parang kahit anong gawin mo, feeling mo wala kang personal accomplishment, you know? At syempre, nandyan yung mga physical signs. Laging pagod, sakit ng ulo, or di ka na makatulog ng maayos. Yan ang itsura ng burnout. Pero ito yung masakit, di ba? Kapag nag-try kang mag-open up, anong maririnig mo? Kaya mo yan. Huwag kang maarte. Grabe. Dahil sa ganitong stigma, ayon sa research, nahihirapan tayong mga Pinoy na i-address yung burnout. At dahil dyan, napupunta tayo sa susunod na step. At ano yun? Yung tinatawag na quiet quitting. Pero teka, linawin natin to ha, kasi baka may maling idea kayo about it. Okay, let's be very clear. Quiet quitting is not about being lazy. Hindi ito pagiging tamad. It's actually a form of self-preservation. Ito yung desisyon na, okay, gagawin ko lang yung nasa job description ko. Hindi na ako mag-overtime kung di kailangan, hindi na ako mag-volunteer. It's basically you drawing a line in the sand para protektahan kung ano man yung natitira mo pang energy. It's a silent protest. Kasi, according to social exchange theory, nangyayari to kapag feeling natin yung binibigay nating effort, yung emotional investment natin, hindi na nasusuklian ng tama. Walang recognition, walang reward, walang fairness. So instead of resigning, you pull back para makuha ulit yung sense of balance. So, ito na yung pinaka-importanting tanong. Paano tayo makakaalis sa cycle na to? Kung feeling mo, ubus ka na, paano ka magre-recharge? And take note, this is not medical advice. These are practical strategies based on research. Okay, ready? First step, set boundaries. Crucial to. Matuto kang humindi, protect your personal time. It's not selfish, it's necessary. Second, build a support system. Humanap ka ng kaibigan, kapamilya o katrabaho na makakaintindi sa'yo. Huwag mang suluhin. And third, and for me this is the most important, practice self-compassion. Please, be kind to yourself. Acknowledge your feelings without judgment. Alam mo, kilalang-kilala tayong mga Pinoy sa malasakit natin sa iba.
Ang galing nating mag-alaga ng kapwa. Pero, ang tanong, kailan natin huling binigay yung ganong klase ng malasakit sa sarili natin? It's time. Unahin mo ang sarili mo. Your well-being really, really matters. And just a final reminder, itong ginawa naming pagsusuri ay for educational purposes lang po. For any health concerns, please, mas maganda pa rin pong kumonsulta sa isang doktor o sa isang mental health professional. Thank you for watching Carl Priza. Don't forget to like, share, and subscribe for more practical health tips. Stay informed, stay healthy.